Yo, what's up mga boss? It's me again, Boss Jun. Tamad, pero may experience. Mga boss, meron lang ako i-share sa inyo. Alam ko, mapapakinabangan nyo to. Matututo kayo. Karamihan sa inyo, di ba, may mga motor. O, pati na rin yung may mga sasakyan. Alam nyo kasi mga boss, ang madalas ko narinig sa mga motorista, nalilito daw sila sa mga details ng rehistro nila. Halimbawa na lang yung sa rehistro natin ngayon may nakalagay na this payment is valid until March 2026 and due for renewal on March 8 hanggang March 15, 2026. So, kapag ganun yung nakalagay sa rehistro natin, saan ba talaga tayo dapat mag-renew doon? Nakasulat naman, malinaw. Due for renewal on March 8 until March 15, 2026. So, kapag sinabi nating schedule of renewal, ayun po yung pinakapalugit natin para hindi tayo mapatawan ng penalty. Penalty ang pinag-usapan Pero kapag ang pinag-usapan ay validity, bumalik kayo dun sa umpisang nakasulat sa rehistro nyo. This payment is valid until March 2026. So kapag sinabi nating March 2026, valid po siya hanggang end of the month. Yun nga lang, kapag nag-renew ka ng lampas sa weekly schedule mo, which is yung March 8 until March 15, magkakaroon lang po siya ng penalty na. Dahil hindi ka sumunod sa weekly renewal mo. So, mas maganda talaga, mas early na tayo mag-renew para at least, huwag na natin dagdagan yung gagastusin pa natin. Kasi, kaya naman natin mas mababa, bakit pa tayo magpapalit? And ito pang isang negative impact ng pag-late renewal. 'Di ba kahit valid 'yan, kahit sinabi ko ng valid yan hanggang March, hanggang end of the month. Halimbawa, ito uso to, nangyayari to sa mga kalsada May nakatapat kayong enforcer na hindi maalam magbasa ng rehistro. Tapos, sasabihin March 16 na, bakit hindi ka pa nag-renew? Expired na to. Papatawan ka na ng unregistered. Doon wala kang magagawa, lalo kapag hindi talaga kabisado ng enforcer yung ginagawa niya. So, mapipilitan ka na lang tanggapin yung ticket. Alangan naman makipag-away ka pa doon. Mali naman yun. So, ayun yung isa pa sa negative impact ng pag-late registered. Pwede ka nang mapatawan ng penalty. Pwede ka pang maabala ng malala, gaya ng nabanggit ko sa maling paghuli. Kasi hindi naman talaga lahat kabisado yung tamang renewal schedule ng isang rehistro. Halimbawa na lang, merong video si Colonel Bosita na ganito yung problema. May lumapit sa kanya, may dumulog sa kanya na isang motorista and tinikita ng ganon. And syempre, dahil aware si Colonel Bosita na tamang pinaglalaban ng motorista, tinulungan ni Colonel Bosita. Dinulog niya sa LTO. And nagulat pa nga si Colonel Bosita na even yung ilan sa mga tauhan ng LTO, mali din ang pagkakabasa sa rehistro. Kaya ang pinupunto doon ni Colonel Bosita, nakasulat na nga, napakalinaw, this payment is valid until March 2026. So kapag sinabing valid siya ng buong March 2026, given na yun na hanggang March katapusan yun. Ang pinag-uusapan lang sa weekly schedule ay ang penalty. Or kapag lumampas ka sa weekly schedule, penalty. Pero kapag within weekly schedule ka nag-renew, walang penalty po yun. So, ang ibig ko lang po sabihin, hindi lahat kabisado yung expiration ng rehistro natin. Kaya hanggat maaari talaga, mag-renew na tayo ng mas maaga. So, ayun. Kapag nalilito pa kayo sa mga rehistro nyo, kung kailan ba talaga kayo mag-expire, kung paano babasahin yung rehistro nyo, pwede naman kayo magtanong sa akin mga boss. Comment lang kayo. O kaya PM nyo ako.
Tulungan ko kayo. Tambay ako ng maraming alam eh. Promise yan. Boss Jun, tamad. Pero may experience.